Nandoon pa rin siya. Sa dilim ng simbahan. Ang lumang pari. Nakangiti sa akin pero walang ngipin. Ang mga mata niya parang dalawang nasusunog na uling. At doon ko nalaman na hindi lahat ng banal talaga. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Father Ben, 35 taong gulang, at sa loob ng halos 10 taon, ako ang assistant parish priest dito sa Quiapo Church. Masasabi kong halos buong buhay ko, ikot sa simbahan. Mula pagkabata, sinanay na ako sa pagiging sakristan, at sa huli, pinili kong maging pari. Akala ko, alam ko na ang lahat tungkol sa simbahan, sa mga pasikot-sikot nito, sa bawat sulok at lilim. Pero nagkamali ako. Malaki akong nagkamali. Isang buwan bago magretiro si Father Miguel, ang matandang kura paroko, kinausap niya ako sa kanyang opisina. Humingi siya ng pabor. Hindi ko mawari kung bakit niya ako pinili, pero sa tingin ko, may nakita siya sa akin na hindi ko nakikita sa sarili ko. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang Quiapo Church, isang lugar na puno ng kasaysayan, pananampalataya, at, ayon sa ilan, mga lihim na hindi dapat mabunyag. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento, dahil lalala pa ito. Umupo ako sa tapat ni Father Miguel. Ang opisina niya ay laging amoy lumang aklat at insenso. Ben, may ipagtatapat ako sa iyo bago ako umalis. Tumango ako. Inayos ko ang aking sutana. Sige po, Father. Ano man po iyan. Hindi ito tungkol sa mga dokumento ng simbahan o sa mga kontrata ng mga suppliers. Ito ay tungkol sa ibang bagay. Ano po iyon, Father? Medyo kinakabahan na ako. Ang tono ng boses niya ay kakaiba. Sa ilalim ng ating simbahan, Ben, may isang bahagi na hindi nakikita ng karamihan. Isang lugar na pinagtataguan ng mga lumang aral. Lumang aral po. Hindi ko maintindihan. May basement po ba tayo, Father? Alam ko ang theory sa ilalim ng altar, pero hindi ni Wright, Ben, mas malalim pa. Mas luma pa. Isang silid. At sa silid na yon may isang aklat. Ang aklat na yon ay hindi dapat mahulog sa maling kamay. At ano po ang gusto ninyong gawin ko? Gusto kong bantayan mo ito. Siguraduhin mong mananatili itong nakatago. Huwag na huwag mong bubuksan ang aklat. Ang isang aklat na hindi dapat buksan. Sa ilalim ng isang simbahan. Kahit ako, nang marinig ko iyan, kinilabutan ako. Isipin inyo kung gaano karaming kasaysayan at misteryo ang nakabaon sa ilalim ng mga lumang simbahan sa Pilipinas. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabukasan ng gabi, pagkatapos ng huling misa, hiniling ni Father Miguel na sundan ko siya. Madilim na ang simbahan, ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga kandila na naiwan ng mga deboto. Dinala niya ako sa likod ng altar, sa isang bahagi na akala ko ay dingding lang. May nakatago palang pintuan doon, yari sa matandang kahoy at bakal. May mga ukit ito na hindi ko maintindihan, parang mga sinaunang simbolismo. Ito ang pasukan, Ben. Ang susi ay nakatago sa ilalim ng rebulto ni San Jose sa sacristy. Bakit ngayon ko lang po ito nalaman, Father? Bakit po kayo lang ang nakakaalam nito? Ito ay ipinasa mula sa henerasyon ng mga kura paroko. Hindi ito dapat malaman ng lahat. Ang nilalaman nito ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan. Kapahamakan po? Ano po ang laman ng aklat? Hindi ko masasabi sa iyo, Ben. Hindi ako pinahintulutang sabihin. Ang alam ko lang, ito ay may kapangyarihan na hindi mo maintindihan. Basta tandaan mo, huwag na huwag mong bubuksan ang aklat. Manumpa ka sa akin, Ben. Nangako ako kay Father Miguel. Ngunit ang kuryosidad ay malakas. Pagkatapos niyang umalis para sa kanyang retirement, nag-umpisa na akong mag-isip. Isang linggo akong hindi makatulog ng maayos. Ang mga salita ni Father Miguel ay paulit-ulit sa aking isipan.
huwag mong bubuksan ang aklat. Kinagabihan, hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang susi mula sa ilalim ng rebulto ni San Jose at bumalik ako sa likod ng altar. May kakaibang hanging bumubulong sa aking tainga. Malamig. Pinihit ko ang susi. May kalawang na tunog. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Isang makitid na hagdanan ang bumungad sa akin, pababa sa dilim. Ang amoy ay iba, hindi amoy luma, kundi amoy lupa, amoy basa, at parang amoy dugo. May nakita akong isang lumang sulo sa tabi ng pinto, at sinindihan ko ito. Unti-unti akong bumaba. Ang bawat hakbang ay may kaakibat na ingay. Parang may sumasagot sa bawat yabag ko. Nanginginig ang kamay ko habang pababa ako. Narating ko ang ilalim. Isang maliit na silid. Sa gitna, may isang pedestal, at doon nakapatong ang aklat. Ang aklat ay hindi katulad ng anumang aklat na nakita ko. Ang takip nito ay parang gawa sa matandang balat, na may mga ukit din na parang sa pintuan. Walang pamagat. Walang nakasulat. Puro simbolo lang. May kakaibang enerhiya akong nararamdaman mula dito. Mainit. At parang humihinga. Unti-unti nilapitan ko ito. Ang aking pangako kay Father Miguel ay unti-unting nawawala sa aking isip. Ang kuryosidad ay mas malakas. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Inabot ko ang aklat. Mainit ito sa aking mga kamay. At pagkatapos, dahan-dahan ko itong binuksan. Sa pagbukas ng aklat, isang malakas na hangin ang umihip mula sa loob. Hindi lang hangin, kundi isang bulong. Maraming boses. Nagpaikot sa aking tenga. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Nanginginig ako. Ang mga pahina ng aklat ay gawa sa parang pergamino, at ang mga nakasulat ay hindi letra, kundi mga simbolo din. At hindi tinta ang ginamit, kundi parang dugo. Sa bawat pahina na binubuksan ko, mas lumalakas ang bulong. Nagsimula akong makakita ng mga anino sa sulok ng silid. Mabilis silang gumalaw, parang mga pusa sa dilim. Pero hindi sila pusa. Mas malaki. At may mga matang nagniningning. May narinig akong tawa. Hindi tawa ng tao. Malalim. Matinis. Paulit-ulit. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may nakasandal sa aking likod. Naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa aking leg. Nagsimula akong magdasal. Pero parang hindi na dumating ang mga salita sa aking bibig. Nararamdaman ko ang presensya nila. Marami sila. At gusto nila ang aklat. Sinubukan kong isara ang aklat, pero parang dumikit ang mga kamay ko dito. Hindi ko magawa. Nagsimula akong makarinig ng mga pangalan. Ang aking pangalan. Ang pangalan ng aking pamilya. Ang pangalan ng mga mahal ko. Binubulong nila. Parang ginagaya nila ang mga boses ng mga kilala ko. Hindi ito totoo. Ben, bulong ng isang boses, parang boses ng aking ina. Hindi ka dapat nandyan. Hindi. Sinigaw ko. Father Ben, bulong ng isa pa, parang boses ni Father Miguel. Huwag mo nang ituloy. Hindi ako makagalaw. Hindi ko maisara ang aklat. Nagsimulang umikot ang aking paningin. Ang mga anino ay mas naging malinaw. Parang mga taong may mahahabang braso at mga kuko. At nakangiti sila. May ngipin. Pero walang labi. Nang marinig ko ang sigaw ng isang bata, isang sigaw na parang galing sa aking pamangkin, doon ako natauhan. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng lakas. Isinara ko ang aklat ng buong lakas. Sa pagsara nito, tumigil ang mga bulong. Nawala ang mga anino. At bumalik sa normal ang amoy ng silid. Nanginginig ako. Pinulot ko ang sulo na nahulog sa aking kamay. Tumingin ako sa paligid. Wala na. Wala na sila. Pero alam kong nandoon sila. At alam kong naghihintay lang sila. Inilagay ko ang aklat pabalik sa pedestal.
Hindi ko na ito muling bubuksan. Lumabas ako sa silid at isinara ko ang pinto. Hindi ko na ito muling bubuksan. At ang susi, itinapon ko sa ilalim ng ilog Pasig. Hindi ko na muling sinubukang hanapin ito. Ngayon, sa tuwing dumadaan,